So mga kapolitika, agad-agad na pinag-usapan ng ating mga netizen dito sa social media itong bagong pakulo or paandar ngayon ng Miss Grand International, ang MGI All-Stars. So naghahanap na ngayon ang mga Filipino netizen kung sino ang ibabala natin dito sa edisyon ng Miss Grand International 2026. At ito yung ating pag-uusapan at tatalakayin para sa vlog na ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At matapos nga po ang makasaysayang pagkapanalo ni Emma Tiglao at ni CJ Opiasa na kung saan ay back-to-back win ang Pilipinas dito sa Miss Grand International Ninawat, ngayon naman ay naghahanap na naman ng manok ang ating mga Filipino netizen dito sa social media kung sino daw ba ang karapat-dapat na ipapadala natin dito sa Miss Grand International 2026 sa edisyon ng MGI All-Stars. So andyan yung mga pangalan nila Michelle D, nila Iliana Marie Aduana, itong sabi nila si CJ Opiasa daw, pero I don't think na pwede siya kasi nga ayon doon sa comment ng ating netizen ay yun daw mga sumali sa mga ibang international beauty contest, like for instance ito daw nga Miss Universe, Miss International, or even itong Miss Earth. So basta kilala kasi ngayon I believe na ang new era of beauty pageant ay hindi na uso yung mga wild card, yung mga secret winner. Ang ngayon talaga ang new era of beauty contest ay doon na sa mga contestant na merong mga malawak na fanbase sa social media. Maliban na lang doon sa mga beauty contest na nakafocus sila sa mga advocacy at sa mga causes. Like for instance, itong Miss Earth, itong Miss International, itong Miss World. So, unlike doon sa Miss Universe at dito nga sa Miss Grand International, ang hinahanap nila mga kapolitika ay hindi na yung traditional way na secret winner. Kumbaga, hindi siya inaasahan na siya yung maging winner. Ngayon, ang hinahanap nila ay yung merong malawak na fanbase, yung kilala na at sumali na sa iba't ibang mga beauty contest. So, ito daw ang mag-shape sa bagong era ng beauty competition. So, dito, maraming mga pangalan ang lumulutang. Andyan si Michelle D at ang sabi pa nga ng ilang mga netizen, mga kapolitika, ay baka daw tinatawag ni Nawat itong si Atisa Manalo kasi alam naman natin talaga rin yung naging eksena nila doon sa Miss Universe after nung competition na nilapitan ni Nawat itong si Atisa. So ang sabi rin ni Atisa ay mabait daw itong si Nawat base sa kanyang personal na pagkakilala. So yun nga, paulit-ulit nating sinasabi dito sa social media na baka kasi mabash itong si Atisa at ayaw naman nating mangyari yun sa kanya. Pero kung ako yung tatanungin kung sino yung gusto ko na ipapadala ng Pilipinas, although sabi nila ay imposible, pero ang sabi naman ni Nawat ay pwede daw magkaroon ng triple crown ang Pilipinas. So after manalo ni Emma Tiglao sa MGI 2025 ay posible pa rin ang corona sa Pilipinas sa 2026. Yun ay kung deserve. So kung ako po ang tatanungin at in my own opinion, ang ipapadala dapat ng Pilipinas sa Miss Grand International 2026 ay walang iba kundi si Iliana Marie Aduana. So ngayon ay hindi naman ganoon kalaki yung kanyang fanbase, pero pag siya ay sumali doon sa Miss Grand International at makita ng nakararaming Pilipino ang kanyang umaatikabong na performance, ay pwedeng umabot rin ng milyon ang kanyang mga followers at hindi ko nakikita na yon ay maging problema. So dito naman natin pag-uusapan rin itong si Atisa Manalo kasi marami pa rin ang nag-speculate na baka daw iniinganyo ni Nawat itong si Atisa na sumali doon sa kanyang Miss Grand na beauty contest. So para sa akin, kung meron mang dapat na beauty contest na sasalihan itong si Atisa Manalo, I believe na bagay siya sa Miss World. Kasi doon ay hindi naman kinakailangan na talagang pang Emma Tiglao yung energy mo, yung mga galawan mo. Kasi pag dito sa MGI itong si Atisa Manalo ay baka mabash siya ng mga netizens. So ayaw naman nating mangyari yun sa kanya. So for me, ang pinaka the best ay sa Miss World itong si Atisa. Although nagsabi na siya na closure na ng kanyang pagsali sa mga beauty contest, pero I still believe and I'm still hoping na meron someone na makakumbinsi sa kanya, most especially kung appointment na lang ang mangyayari. Okay? So yun ang aking maging opinion at ang aking maging reaksyon dito sa Miss Grand International All-Star na announcement nila today, December 4, 2025.
So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, sino sa tingin nyo ang nababagay na ipapadala ng Pilipinas dito sa Miss Grand International 2026? At kayo po ba ay agree dito sa sinasabi ng ating mga netizen na dapat daw sumali itong si Atisa dito sa MGI dahil parang siya daw ang gusto ni Nawat? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Grabe na marami ka birthday mo na sa panasokong sa ating pagkakawit natin. At dami yung birthday sa social na para sa'yo. Okay, take a pause and make a wish. Okay, lahat tayo sisigaw ng happy birthday, Emma, in 1, 2, 3! Happy birthday! Okay, let's continue the photo off. Para speech mo na lang. Thank you so much po. Maraming salamat. Alam niyo kung bakit medyo hindi ko na natin naliliyak, pero medyo emotional ko. Kasi naalala ko lang nung bata ako, during elementary, yung birthday ko laging holiday because it's on the Immaculate Conception. So, ang pangarap ko nun, sana naman makapag-celebrate ako ng birthday. Yung nasa classroom, yung maraming tao, yung pala, ang plan ni God ay mag-celebrate kapag ganito na maraming tao. Thank you very much po. Iba na lang happy birthday again! Let's continue the photo off again. Okay lang talaga yung picture. I just need to remove it. It's okay. Remove na natin. Okay. Remove na natin. Okay. Ang bilis. So, may picture tayo once again.